Gandang pag-usapan po mga kabida, no? Ito hong perceived na napakalawak na control po ng Marcos Romualdez block, ano? Sa kasalukuyang gobyerno mga kabida, no po, na from national to local government units, ano? From executive, legislative, at maging ito hong judiciary, ano po, mga kabida, no? Although ako personally, hindi ako naniniwala na meron po silang control sa judiciary, no? Meron kasi daw indikasyon, ano, na medyo may influence na rin ito hong Marcos Romualdez block po mga kabida, no? Okay, dahil ho, isang nakita ko nilang indikasyon ito hong paglipat po ng oral argument, ano? Patungkol po sa 2025 national budget po mga kabida. Okay? Kung tutuusin po, napaka-controversial na yan, ano? Okay? Kung ihahambing po natin yung lahat ng mga petisyon na nakabinbin po ngayon dyan po sa Korte Suprema po mga kabida, no? Ito hong General Appropriations Act of 2025, yun yung pinaka-importante at pinaka-urgent sana na dapat tatalakayin po ng mga maestrado po natin, ano, sa Korte Suprema. Subalit ito po ay inilipat, ano, at tatalakayin daw ito after election na po, ano. Okay? Ang tanong kasi dito is, how about kung mauubos na po yung pondo, ano, yung pera dyan po sa General Appropriations Act, at saka pa magdesisyon ito hong Korte Suprema na, uy, ang GAA pala is unconstitutional, ano? So, what will happen? Kaya, ang sabi po ng mga kritiko, dapat inuna yon, okay? Tinalakay ng maaga, no? Dahil ho, baka daw matulad po ng PhilHealth, no? Yung pondo ng PhilHealth po makabida na napakatagal daw naglabas po ng TRO, ito hong Korte Suprema. Kaya yun, ang naabutan lang po ng TRO po makabida, ito lang pong 29 billion pesos, ano? Okay? Yung 60 billion pesos po, wala na, limas. Nailipat na po doon po sa National Treasury, ano po, mga kabida, no? Yun yung obserbasyon po ng mga kritiko, ano po. Okay? Now, balikan po natin ito kung sinasabi pong napakalakas na influensya. Now, balikan po natin ito kung sinasabi pong napakalakas na influensya po daw ng Marcos Romualdez block, mga kabida, ano? Sa lahat pong aspeto po ng gobyerno. Okay? Ano ba yung mga strategy po nila na ginamit? Okay? Para ho hanggang ngayon, kontrolado pa rin nila mga kabida ang gobyerno, maging ang law enforcement mga kabida dito ho sa ating bansa. Eto, panoorin po natin ito hong balita ng News Blast, ano, ng SMNI, kung saan po mga kabida nakapanayan po nila ito hong si Rob Rances, kilala pong leadership strategist po, ano, at isa hong avid supporter po mga kabida ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa gobyerno, may isang eksperto ngayon na nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa malalim na kontrol ng Marcos Romualdez block sa kapangyarihan. Ayon sa kanya, may mga dahilan kung bakit patuloy nilang hawak ang impluwensya sa pamahalaan at bakit ito isang isyong dapat bantayan ng taong bayan. Si Daniela Paulite magbabalita. Ayon kay Rob Rances, isang kilalang leadership strategist at civic thinker, may ilang aspeto kung bakit patuloy na kontrolado ng Marcos Romualdez block ang gobyerno. Isa sa mga pinagmumula ng kanilang kapangyarihan ay ang kanilang malalim na koneksyon sa mga elitista at ang kanilang pagsasamantala sa mga istruktura ng gobyerno para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. So, may dalawa may backup silang elite and also at the same time, may state control. Hawak nila yung buong state. That includes the LGUs that are now tied for Bagong Pilipinas funding, the bureaucrats who are allegedly being reshuffled to ensure there's loyalty in the ranks. And other people are also saying na law enforcement leadership are also being aligned to
protect the block. Nagamit ang Marcos Romualdez Block upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa kanya, pinapalakas nila ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng koneksyon sa mga lokal na opisyal at mga ahensya ng gobyerno, pati na rin sa mga sektor ng batas at seguridad. Halimbawa, ang mga lokal na pamahalaan ay nakakabit sa bagong Pilipinas Funding, isang hakbang na nagpapalalim ng kanilang ugnayan sa mga LGUs na nagbibigay sa kanila ng malaking impluwensya sa mga desisyon sa mga lokal na komunidad. So as much as possible, they want to suppress that. As I said, I think the scaffolding and the pillars for the elite and also the institutional capture, meron sila. Kaya lang 100% wala sa kanila yung masa. That's the only part right now that they don't have, which is also the most important part. And they're trying to suppress that. And what gives voice to these people are actually those who are voicing out. Gayunpaman, iginiit ni Rances na may isang aspeto na hindi pa hawak ng Marcos Romualdez Block, ang suporta mula sa masa. Ayon sa eksperto, ang mga karaniwang tao ang nagtataglay ng pinakamalaking kapangyarihan upang labanan ang mga monopolyo ng mga may kapangyarihan. Subalit ayon kay Rances, sinisikap ng Block na supilin ang mga ito sa pamamagitan ng kontrol sa impormasyon at paghadlang sa mga pagkakataon ng mga tao na maipahayag ang kanilang saloobin. Ang tanong na naiwan ay kung paano matitiyak ng taong bayan ang kanilang boses sa gitna ng ganitong sistematikong monopolyo ng kapangyarihan. So, number one is actually our choice. And that is coming from an assumption na hindi rig yung election natin. But rig or not, let's do our part. So, basically, we vote for the legislative firewall, that's Duterte. Vote straight, full block for Duterte. And also understand that for the +2, understand who will be the most likely candidate to get into, disrupting elite capture and who could be very influential in terms of disrupting state control as well. Patuloy ang pagninilay ng mga eksperto sa kasalukuyang dynamics ng kapangyarihan sa pamahalaan. Habang tumitindi ang diskurso ukol dito, mahalaga ang ating mga hakbang sa pagpili ng mga lider na magsusulong ng tunay na pagbabago. Ayon po, grabe, ang tindi po pala mga kabida, no? Unang-una, ginamit po ng Marcos Romualdez Block ito hong mga elites, ano? Then pangalawa, yung pondo po, ano? Kumbaga, yun yung strategy po nila, ano po? Okay? Kinontrol po nila yung elites, yung mga mayayaman, yung mga negosyante, ano? At pangalawa, yung pondo po, ano? Para ho dun sa mga proyekto at pwede ho nilang pang-inganyo po makabida, lalong-lalo na po, ano? Doon po sa mga local government units, okay? Yun yung sa tingin po ng mga analyst po makabida na naging influential at kontrolado po ng Marcos at saka Romualdez Block ito hong gobyernong ito, ano? Isa lang po daw ang hindi ho nila kontrolado. Okay? Sabi ho ni Mr. Rob Rances, ito hong sambayan ng Pilipino po, ano?